Hi guys, this is your medical esthetician and psychological first aid provider Len, at ito na po ang huling part ng ating vlog patungkol po sa anti-bullying. So, dito po itatakil po natin yung mga ways to prevent bullying at school, at pasok na din po dito yung topic ng classroom management to prevent bullying. So, number 1 po, kailangan po nating i-recognize kung ano yung impact ng bullying sa ating mga estudyante at sa mga parents. So, bakit po kasali yung parents? Di ba hindi naman sakop ng Department of Education ng anti-bullying law yung mga parents? So, ito po yung reason nun. Bakit? Dahil kapag po may nangyaring masama sa bata, ang una po talagang naapektuhan kaming mga magulang. So, tayong mga magulang, no? Doon sa mga maraming anak, lalo na, or yung maraming pinag-aaral, talagang pagka na-aksidente, kapag binuli yung bata, tapos nagkaroon ng mga injury, medyo cost yung sa kanila yung pagpapagamot. Pero most of the time naman po, tinutulungan din ng eskwelahan. Pero yun nga, para hindi na din po magalaw yung budget ng school o yung budget ng teacher, mas maganda po na bully-free po yung ating school. At the same time, meron po tayong homeroom PTA at saka yung parang overall school PTA. Ganun din po, alam naman natin na minsan may mga parents po na nag-aaway doon sa loob ng school na hindi nagiging magandang halimbawa po sa ating mga kabataan. So, depende kung reason eh. Ito bang magulang ay sinaktan o ito ba is nagkapikunan lang? Meron kasi pong mga accidentally lang na nangyayari. Again po, yung behavior noong how to identify the bully. So, ang bully po, hindi lang po yan sa bata na nangyayari, sa lahat po ng tao, at wala pong pinipiling tao yan. Lalo na po yung mga mahihina na tao, di ba? Pero, kaya ko sinama yung parents dito, is hindi po kasi pwedeng mawala yan pagdating sa pagpapaaral. Kasi tatlo po tayo, triangle tayo eh. The school, di ba? The teacher, the parents, and the student. So, yung iba sinasabi, magkakakampi tayo dito. Hindi lang po natin pwedeng sabihin na magkakakampi tayo. Kailangan po, yan ay nakikita, implemented, at nararamdaman. Kaya po dapat, number 1, i-recognize po natin, or ninyong mga teacher, kung ano yung impact ng bullying sa inyong mga estudyante, at the same time po, sa amin na kanilang mga magulang. And number 2, ask your student, no? Tanungin nyo. Kasi alam din naman po natin na hindi lahat ng nabubuli ay may lakas ng loob, because may threat po na nangyayari. Diba? Yung isa sa mga manipulation or tactics ng mga bullies, tinatakot. Pag nagsumbong ka kay teacher, mas kakawain ka namin. Diba? Pag nagsumbong ka kay teacher or sa nanay mo, yari ka sa amin sa labasan. So, syempre, hindi naman all the time yung bullying is ginagawa ng bully sa loob ng school. Kasi aware na din sila eh, kaya na nilang i-manipulate yan eh. At may mga bata po talaga na manipulative kahit sa batang edad nila. Dahil nga gusto nilang magkaroon ng atensyon at ng power. Number 3, create a plan to take action. So, dito ko po ipapasok yung managing classroom to prevent bullying. Ang number 1 po natin dyan is develop a rules with your students. So, kailangan po kasama sila at kasama po yung kanilang mga experience. I-consider po ninyo sila. Sa nakarang vlog ko po, ang sinabi ko po doon, kung meron lang makaka-reach out dito sa mga bata na to or magtatanong kung bakit ka ganyan, for sure magsasabi sila. So, kung i-consider ninyo sa pag-develop ng rules sa isang classroom, yung inyong estudyante, magkakaroon po kayo ng idea doon sa mga experiences nila, and base din sa mga sasabihin nilang experience nila na nabully sila, doon po kayo magkakaroon ng idea kung ano yung soft spots ng puso nila. So, ibig sabihin, doon kayo magkakaroon ng momentum, doon kayo magkakaroon ng entry sa kanila na paano ba ninyo siya dapat sawayin, paano ba ninyo siya dapat kausapin. So, yun po ang isa sa mga strategies na ginagawa ko kapag po ako ay may naobserbahang bata na kaedad ng anak ko. So, dito po sa school, marami na nagsabi sa akin. Number 2, use positive terms kung kailangan po ninyo silang sawayin or pagsabihan. And kung meron naman po kayong iutos, i-direct na natin yung pinakatulong sa kanila na specific po. O kunyari, Michael, pakisara naman yung bintana kasi umaangge, mababasa kayo dyan. Ganon.
Number 3, support schools-wide rules. So, ibig sabihin po, lahat ng rules na pinapa-implement sa school ay dapat po natin sundin. Nakatingin man po o hindi nakatingin yung bata. No? Hindi lang po ito para sa teachers, ha? Pati po ito sa mga magulang din. Lalo na po dun sa mga officers po natin sa PTA. Number 4, be a role model and follow the rules by yourself. Kasi po, pag nakita po ng mga estudyante yan, no, ay si teacher, ang rules niya ganito. Naku, tabi na natin yung mga pinansulat nating chalk doon sa chalk box. Kasi may mga teacher po talaga na hindi naman sila ganun kahigpit. Kasi nga, natural sa mga bata na curious. So, syempre, di ba, tuwa sila mag sulat-sulat doon sa, ang tawag doon, blackboard. Pero ang totoo, green siya, di ba? Minsan white pa nga. Ano? Basta doon sa pisara. Tagalogin na lang natin, pisara. So, yung iba mga bata, naiisip nila na, ay, hindi naman mahigpit si teacher. Pero ang gusto lang ni teacher is talagang masunod yung rules niya. Kasi nga, nag-set na po kayo ng nag-develop na kayo, 'di ba, ng mga rules doon sa classroom. So pag nakita nila na kayo mismo pagtapos niyo magsulat, hindi lang basta hinagis yan diyan sa pisara or sa tabi, at nakikita nila na sinisinot ninyo, susunod po yung mga bata. Doon naman po sa another part nito is hindi lang po ito para sa teacher, doon sa mga staff sa school, PTA officer at magulang. Ito po ang pagsunod po sa mga rules ng eskwelahan at pagiging role model po is kasama po dito yung mga outsider. Kasi po ang mga eskwelahan ay hindi lang naman po yan tayo-tayo lang. Dahil po ako, kaya ako na-example is, bago ako nagsulat sa aesthetic, bago ako nagtayo ng sarili ko, ako ay nasa isang kumpanya kung saan ang Department of Education at yung mga local government offices po o yung mga city mayor office po, yung aming mga kliyente, araw-araw akong nasa mga division office at saka sa mga eskwelahan, no? Sa Calabarzon, imagine niyo Calabarzon yun, Region 4A yun, ang layo. So, araw-araw akong pumupunta sa mga school, no? Pagpasok ko sa isang school, kung ano yung rules ng school pagdating sa mga transaction, susundin ko yun. Aalamin ko yun. Bago pa lang ako nun, inaalam ko na, kuya, ano yung rules, ma'am principal, ano po ba yung rules nyo dito? Mr. Principal, ano po ba yung mga rules nyo dito para masusunod ko? That's why, nagustuhan din ako nung mga tao doon sa taas. Kaya, specific ako. Alam ko kung nababiolate ako o nakaka-violate ako. Pero ako kasi, hindi ako violator na tao. Kaya nga, bago pa lang ako, inalam ko na lahat para wala akong mababiolate. At the same time, syempre, dahil nga nasanay ako dun sa ganong trabaho, alam ko talaga yung kalakaran ng mga eskwelahan, ng mga division office, at saka ng mga government offices. So, hindi ako pwede maging entitled na, ay, si ganito pupuntahan ko, kailangan yung parking, ganito. Hindi. Meron akong na-experience na pumunta ako sa isang division office. Wala akong parking, wala kaming parking nila, kuya, no? Sabi ko, Kuya Guard, baka naman pwede kahit sandaling-sandali lang. So, hindi kami pinayagan kasi nga naman, baka dumating si superintendent, nakakahiya na, kanino to? O, diba? Parang, ay, ano to? Diba? Nakakahiya yun. Kaya, dapat sumunod kami sa rules. So, sabi ko, sige, ibaba mo na lang. Ako na lang yung kakausap doon. Doon ko na iintayin sa opisina. So, ganun po. Kailangan lahat tayo, pagpasok natin sa isang establishment, sa isang eskwelahan, sa isang university, sa isang office, kung ano yung rules doon ay susundin po natin. Number 5, set clear expectation. Kung may request tayo, gawin nating simple, direct, and specific para hindi po nahihirapan yung ating mga estudyante. Number 6, reward good behavior. So, again po, ang mga bata po, ang gusto lang po nila is maramdaman na mahal sila, na nakikita sila, na validate yung feelings nila, at nakikita ng ibang tao yung worth nila, at nagre-reflect po yun na nakikita din nila yung kanilang worth. So, sa reward good behavior, kailangan po dito ng teacher ng budget. So, yung iba po, may capability, yung iba naman po, wala. Pero napakagandang sistema po nito. Dahil po ito ay naranasan namin. No? So, yung simpleng feeding program, hindi na makakalimutan ng mga bata yon. At kung magpapapiding program po kayo, magbigay kayo sa kanila ng kahit maliit na kwento at lesson na talagang hanggang pagtanda nila, maiisip nila, ay, nung grade ako, nag-feeding program, ang saya namin, kinuha namin yung mga malunggay dun sa garden, pati yung sili, parang pinutakti namin. Kasi ganun yung ginawa ng mga estudyante na kinukwento ko po sa inyo. Ang saya-saya talaga nila. So talagang kalakip nung feeding program na yun is yung prayer na maging mabuting bata sila at i-treasure nila yun sa heart nila. And from time to time,
kamustahin po ninyo ang inyong mga estudyante. And then, kung meron po mga parents din naman na willing to donate or to share, is glory to God kasi malaking tulong na po yun para sa ating mga section. Number 7, use one-on-one feedback at iwasan po natin na sawayin yung bata publicly kasi po napapahiya po yung bata, no? So, ako naman sa observation ko sa mga classroom, yung table ng mga teacher is nandun sa likod. Dati kasi kami, nung elementary, ang table ng teacher is nasa harapan. So, talagang pag nanawa yung teacher namin noon, makikita kung sino. O kapag may pinatayo si teacher, pinalapit dun sa table niya, makikita. Ngayon po, nasa likod na. Karamihan talaga sa kanila. Bihirang-bihira ako makakita ng may table sa unahan at doon nakaupo yung teacher, no? So, pwedeng papuntahin na lang dun sa likod, privately na lang yung pagko-correct doon sa bata. So, para po magkaroon din po kayo ng heart-to-heart na pag-uusap. Last but not the least, help children correct their behavior. So, i-guide po natin sila na itama yung ugali nila. Ngayon po, kung hindi talaga sumusunod, dahil meron naman po talaga mga bata na even sa magulang nila hindi sumusunod, paano pa susunod sa teacher, andyan po ang ating mga guidance counselor. Sila po ang pakausapin nyo kasama po yung magulang. So, i-invite nyo lang po yan. Alam ko naman po at alam din naman po namin na ang mga teachers po is meron po yan mga trainings pagdating po sa anti-bullying, and karamihan sa inyo ay talaga namang equipped and well knowledgeable. Kumbaga, itong vlog po na ito ay at least konting idea lang din po para sa kapwa ko magulang, dahil marami pong mga magulang na hindi alam yung mga kalakaran sa eskwelahan. That's why po nag-share ako ng mga vlog tungkol dito, at para maging aware po yung mga magulang kung paano din po namin kayo matutulungan at kung paano tayo magkakaroon ng harmonious relationship and professional relationship between teacher and the parents para po sa ikabubuti ng ating mga anak. So, ayun po ang ating 8 pointers para sa managing classroom to prevent bullying at sa pagpapatuloy po ng ways to prevent bullying at school. Number 4 is train your staff. So, para po ito sa mga principals at saka sa mga school administrator, patinin po natin yung ating mga teachers sa mga anti-bullying trainings or mga seminars po, dahil malaki po talaga ang naitutulong nito. Blessed na lang din po kung ang inyong teacher is psychological first aid provider or may background about psychology. So, meron po kasing mga psychologists na nagte-take po sila ng LPT. So, napaka-blessed po nun. Mostly naman kasi nagiging guidance counselors yun. Depende kasi yun kung ano ba yung nilalaman ng kanilang mga credential. Number 5, engage in anti-bias work. So, sa Department of Education po, minor po yung mga hinahandle po ng mga school. So, hindi po pwede na dahil kumpare si ganito, kumare si ganito, ay hindi na po ipa-priority yung best interest ng bata. Delikado din po kayo kapag ganun yung ginawa ninyo. Kaya po dapat susundin po natin lahat ng rules ng eskwelahan at lahat po ng rules na ibinababa po ng Department of Education. Again po, kailangan po lahat po ng bullying incident ay reported kay teacher at si teacher magre-report kay principal, and then si principal po ay gagawa ng report, ipapadala po yan sa division office, and then division office po ipapadala po sa central office, and then i-escalate sa regional office, and then gagawan po yan ng rule. So, meron pong statistic na ginagawa po ang ating Department of Education para po malaman kung ano ba yung mga naging insidente o aksidente sa mga eskwelahan, at yun po ang gagawan po nila ng mga panibagong batas. Number 6, develop clear system for reporting and investigating bully. So, sa buong school na po ito, pangkalahatan na po ito, no? Again, lahat po ng bullying incident kailangan po ay reported sa school head or sa principal. And then, kung may mga naiispatan po kayong mga mukhang bully to, ganyan o may mga nakikita na kayo na repeated behavior nga ng isang bata, kailangan po may sistema kung paano po ninyo masasabi na
kailangan nating imbestigahan to or kailangan natin bantay-bantayan to. So, yung naman mga ganyang bagay is internal na yan. Mga teachers na po yung nag-uusap po dyan. So, ako po malaki po ang tiwala ko sa ating mga guro dahil alam ko po na ginagawa nila yung lahat ng pamamaraan para makatulong sa eskwelahan at magampanan ng maayos ang kanilang mga trabaho. Yes, hindi lahat ng guro ay perfect, hindi lahat ng guro ay mabubuti. Karamihan po dyan is parang kala mo mga tagapagmana ng school, pero lagi po nating tignan. Lagi ko po sinasabi sa mga vlogs ko at saka sa mga nakakausap kong teacher, sa mga pasyente kong teacher, we have to protect good teachers at all costs. Kasi kung pababayaan natin yung mga teacher na mababait na madamay dun sa mga hindi magaganda yung actions or yung mga wala sa ayos, ano pa po yung maaasahan natin na magtatanggol din para sa ating mga anak? Sino pa po yung aasahan natin na maging mabuting pangalawang magulang ng ating mga anak? So, kailangan po systematic at meron pong clear reporting system. Number 7, teach children to be upstander or defender. So, paano po magiging ganun yung isang bata, no? Kailangan po alam niya yung value niya, alam niya yung values ng family niya, ramdam niya na mahal siya, at pinagkakatiwalaan siya ng mga taong nasa paligid niya. Again po, the way natin silang itrato ay nagiging reference po nila kung paano nila itatrato yung sarili nila, paano sila tatanggap ng pagtrato mula sa ibang tao, at paano nila itatrato yung ibang tao. So, magagawa yan ng isang bata kung ang isang bata po ay marunong tumayo sa sarili niyang mga paa. Kaya po itong vlog natin, yun po yung pinaka-goal. Kung paano po natin susugpuin at mai-eliminate yung mga bully sa ating mga paaralan. Number 8, involve parents and community. So, ito po ay ginagawa na po ng ating mga eskwelahan at ng ating mga teacher. Of course, pagka po natuto yung ating mga magulang kung paano nila tuturuan yung kanilang mga anak na umiwas sa mga ganitong insidente, kung paano tatayo para sa sarili nilang paa, katulad po ng mga ganitong vlog, matututo po sila, is mas madali po natin may involve din yung community. So, kagaya po doon sa unang vlog, sa bawat community po, dapat po inaalam natin kung ano na yung mga existing law pagdating po sa anti-bullying. Number 9, plan for the future. So, nakagather na tayo ng mga information, aware na tayo kung sino yung mga nambubuli at sino yung mga madalas nabubuli. So, sa vlog na ito po yung isang paraan para po makapagplano tayo. In the near future, hindi na natin magiging problema ang bullying. Again po, dun sa nakaraang vlog, ang sabi ko po dun, the more na ini-expose po natin yung mga tao na gumagawa ng masama sa eskwelahan o yung mga maling kalakaran sa eskwelahan, yung mga taong gumagawa ng mali at masama ay nagkakaroon po ng takot. This is the time na hindi na po tayo dapat na pinagwawalang bahala na lang natin, no? Kailangan, ito na yung panahon na i-expose na natin sila kasi gusto na natin tayuan yung tama, gusto na natin tayuan yung mabuti. And pagdating po ng mga 5 hanggang 10 taon, maayos na po yung kalakaran, maayos na po yung sistema, and bully-free na po ang ating mga school at yung community natin. Number 10, celebrate and appreciate. So, syempre, kapag dun sa ginawa nating nakapag-develop tayo ng rules at nakita natin yung improvement dun sa implementation natin, i-report din po natin sa ating mga teachers, i-report din po natin sa mga magulang, i-report din po natin sa mga kabataan, no? And then, let's, celebrate. Konting mga sesto or yung lemon square, masayang-masaya na yung mga bata na yan. Hindi na nila makakalimutan yon. At pagdating nila dun sa another school level or yung grade level, madadala nila yung naging mga actions nila, naging attitude nila, naging character din nila. So, yung grade, sabihin na natin yung grade 6 or yung grade 5, hindi na problema ni teacher. Kasi nga, papasok pa lang, is alam na ng mga bata na ay, ito yung rules sa school namin, ito yung implementation ng teacher ko, sinunod namin, ang saya ng section namin. So, di ba po, napakasaya po na maging bully-free ang ating mga section, ang ating mga school, at napakasarap po marinig na ang eskwelahan ay pinapupurihan dahil po doon sa magaganda na nagawa o naiaambag sa Department of Education o doon sa ating community. So, again po, magkaisa po
po tayong lahat, ang teacher, ang magulang at ang mga estudyante. Hindi po tayo pwedeng paghiwalayan kasi triangle po tayo, no? At the same time, hindi po tayo magpapataasan, hindi po tayo magsasakitan, kundi united po tayo para sa best interest ng ating mga estudyante. At ganun din po, magtulungan tayo. Paano ba namin kayo matutulungan bilang magulang, 'di ba? Kasi kayo natutulungan niyo na kami dun sa pamamaraan na ginagawa ninyo ang lahat ng sakripisyo para lang po maturuan ng aming mga anak. So kami, paano namin kayo matutulungan? Sa pamamagitan ng pagpapalaki ng maayos sa aming mga anak at pagtuturo sa kanila ng mabuti. Ano pa po ba? Maliit na contribution sa mga panlinis o sa mga pangkortina o kung ano man po yung sa school. Hindi po ganun kadali ang buhay. Alam ko po yun dahil ang aking mga kapatid ay teachers din po. Yung mga in-laws ko is teachers din po. Kaya naiintindihan ko yung puso ng isang teacher. That's why sabi ko nga, hindi lahat ng teacher maayos, hindi lahat ng teacher mabait, pero andito kami para tumayo doon sa mga mabubuting teacher. We will protect you and help you at all costs po talaga. So, maraming salamat po at sa nalalapit po na Teacher's Day nawa po ay maging masaya po tayong lahat. God bless everyone!